Isa sa pinakamalaki at pinakaorganisadong kilos protesta ngayong taon ang Rally for Transparency and a Better Democracy na inulunsad ng Iglesia ni Cristo noong Nobyembre. Tinatayang halos sa 700,000 na miyembro ang dumalo mula sa Metro Manila at iba't ibang lalawigan na ngayon ay tinuturing na pinakamalaking anti-corruption rally ng 2025. November 16, nagtipo ng mga delegado sa Quirino Grandstand upang manawagan ng transparency, accountability, justice, peace at malinaw na investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control program at iba pang malalaking infrastructure project. Sa panawagan natin ito para sa transparency, hindi po natin nilalabanan ang mismong pamahalaan. Ang ating nilalabanan ay ang kasinungalingan at kasamaan. Hindi po natin layunin na pabagsakin ang gobyerno bilang institusyon, kundi ano po layunin natin? Palakasin ito sa pamamagitan ng katapatan at accountability o pananagutan. Yan po ang diwa ng ating mga isinusulong. Transparency upang makita ng lahat ng katotohanan. Accountability upang mapanagot ang mga nagkasala at maibalik ang ninakaw sa bayan. Justice upang pairali ng batas ng walang kinikilingan. Baka hindi nila tayo narinig. Baka hindi nila narinig yung panawagan nating transparency, accountability, justice. Baka dapat iparinig natin. Isa-isahin po natin sa kanila. Ano po yung una? Ano yung pangalawa? Isigaw natin yung pangatlo. Matapos sa malaking pagtitipon, ilang ahensya ng pamahalaan ang naglabas ng update sa kanilang mga ginagawang investigasyon bilang tugon sa panawagan ng INC at iba pang sektor na naghahanap ng mas malinaw na paliwanag sa paggamit ng pondo ng bayan. Bukod sa INC rally, tampok din ngayong taon ang September 21 protest o ang tinaguriang Baha sa Luneta at Trilyo na Peso March. Libo-libong mamayan, youth group at civil society coalition ang nagtipon-tipon upang manawagan na mga kurakot dapat managot. Nagkaroon ng tensyon ng tangkain ng ilang rallyista na makapunta sa Malacanang sa bahagi ng Ayala Bridge na uwi ito sa Batuhan hanggang sa magsunog ang rallyista ng gulong ng trailer truck at ilang motorsiklo. Sa Mendiola rin, pinagbabato ng rallyista ang hanay ng mga pulis, nanira ng ari-arian ng gobyerno at ilang establishmento. Ayon sa PNP, ang November 30 Bonifacio Day Rally naman, naging mapayapa ang karamihan ng protesta. Nagpatupad din ng gun ban ng PNP sa Metro Manila upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Sa kabuuan, ang mga anti-corruption rally ngayong 2025 ang nagpakita ng lumalakas na boses ng mga mamayan mula faith-based communities hanggang youth group na nananawagan ng transparency, integridad at pananagutan mula sa mga ahensya ng gobyerno. Sa pagtatapos ng 2025, nanatiling sentro ng pampublikong diskurso ang mga isyu ng korupsyon, tamang paggasto sa pondo at accountability at ayon sa mga organizer, posibleng magpatuloy ang mga protesta sa 2026 habang inihintay ang mas konkretong resulta ng mga investigasyon. Para sa DZRH Rewind 2025, ito si Boy Gonzales ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.